Magandang gabi po sa inyong lahat. No? Marami yung iba po sa inyo nagbibilang na o tinitingnan na po ang oras. No? Pagpatak po ng alas 12, lahat po tayo ay celebrate ng Kapaskuhan. Pero ito po ang kagandahan. May nagpapaalala po sa atin na ano ba talaga ang tunay na meaning ng Kapaskuhan. Ang Kapaskuhan po ay higit sa material na bagay, yaman o kahit anumang bagay sa mundo. Dahil ito ang kapanganakan ng Panginoon na ating tagapagligtas. Kaya ngayong gabi, bago po tayo lumamon, no? Lumamon po talaga o kumain at i-celebrate ang Kapaskuhan, alamin po muna natin ang katotohanan sa likod ng magandang okasyong ito. No? Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat, Panginoon, na kami ay magdiriwang ng inyong birthday, Panginoon. No? Birthday ng aming tagapagligtas. No? Kaya ngayong gabi, samahan niyo po kami. Ipaalam niyo po sa bawat isa ang katotohanan ng Kapaskuhan na kayo po ay pinanganak upang iligtas po kaming lahat. Salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. No? Hayaan niyo pong basahin ko ulit po ang salita. No? Sa pagtatapos ng ating araw ngayon, tayo po ay sandali. Balikan po natin yung balita na dinala ng anghel. Pero sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot dahil naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita na nagbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem sa bayan ng ni Haring David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. Diba? Napakagandang paalala ito na ang ating kagalakan ay hindi nakasalalay sa mga bagay na nagbabago kung hindi sa tiyak na pagmamahal at plano ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. No? Isipin niyo po ang sitwasyon ng mga pastol noong gabing iyon. Nung dumating po yung anghel, sila po ay mga ordinaryong tao lang din na marahil nakakaranas din po ng hamon sa kanilang buhay. Ngunit, sila ang unang nakarinig ng balitang tungkol sa tagapagligtas. Ipinapakita nito na ang Diyos ay dumating sa buhay ng mga tao, sa mga taong handang makinig anuman ang kanilang kalagayan. Sa parehong paraan, ang mensahe ng Pasko ay patuloy na tumutunog sa atin ngayon or umaalingaw sa atin ngayon na ang Panginoong Hesus ang ating tagapagligtas na dumating hindi upang hatulan tayo kundi upang magbigay ng kaligtasan. Sa gitna ng kaguluhan, siya ang ating kapayapaan. Sa gitna ng kalungkutan, siya ang ating kagalakan. Apakasarap po sa pakiramdam na ang katotohanan ng pagdating ng Panginoon sa buhay natin ay biyaya hindi natin kayang sukatin. No? Kaya ngayong gabi, sa ating pagsalubong sa December 25, tayo po'y magpasalamat. Tayo po'y magpuri sa kaisa-isang Diyos na nagbigay ng kaligtasan sa kanyang mga nilikha. Kaya Panginoon, salamat. Tayo po'y manalangin, no? Panginoon, salamat po talaga. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, na kayo'y dumating dito upang kami iligtas. Salamat, Lord.
pangalan ni Jesus. Amen. Now, conclusion po ng ating pinag-uusapan. Pero bago po yun, pwede nyo po itong pag-usapan o pag-isipan na pagnilayan nyo na po ba kung paano binago ng pagsilang ng ating tagpagligtas na ang Panginoong Jesus ang takbo ng ating buhay. Pangalawa, paano natin maibabahagi ang balitang ito ng pag-asa at kaligtasan sa iba, sa mga kaibigan natin, sa pamilya natin, o sa mga makakasalamuhan natin. Paano, no? Kung hindi nyo pa po alam kung paano, lapitan nyo po ako, lapitan nyo po sila Tatay Mon, sila Ian, at tuturuan po namin kayo. Okay po, konklusyon. Habang naghahanda tayo para sa sa pagpapahinga natin ngayong gabi, huwag nating kalimutan magpasalamat sa Diyos para sa Panginoong Jesus. Ang ating tagapagligtas, ang kanyang pagsilang ay tanda ng kanyang walang hanggang pag-ibig sa atin. Sa bawat araw, magtiwala tayo na siya ang kasama natin at patuloy na gumagabay. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa buong araw na ito. Salamat, Panginoon. Pagod man kami sa paghahanda para sa aming pag-celebrate ng inyong kaarawan noon ng Kapaskuhan. Salamat po sa kagalakan na hatid ng Panginoong Jesus. Patawarin niyo po kami kung minsan nakakalimutan po namin na ikaw ang tunay na dahilan ng Pasko. Tulungan niyo po kaming mamuhay na may pananampalataya at pag-aasa sa inyo. May maging liwanag din kami sa iba at ipahayag namin ang magandang balita na ang tagapagligtas ay sinilang na at ang kaligtasan na hatid nito ay para sa lahat at ang pag-asa na bigay ng kaligtasan ito ay para sa lahat. Salamat, Panginoon, sa pinakamatamis mong pangalan. Salamat, Panginoon Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po. Merry Christmas sa lahat. God bless po. Kita-kita pa rin po tayo sa kalabukasan. God bless po sa inyo.